Salamat kasi makakabuelo na akong gumawa ng content. Alam nyo ba? Yung last na video ko sana, susundan ko kinaumagahan kasi before Christmas ako gumawa, di ba? Pero after nung kasalukuyang Christmas Day at saka yung after na, nako, ang hirap gumawa. Kasi nga dito sa probinsya, dito sa amin, sounds kabilaan. Yung ibig sabihin sa mga paligid mo, may mga kumakanta, nagbibideo okay, ganon, nagse-celebrate sila, may mga party, ganyan. So, mahirap. At ngayon, salamat kasi walang kumakanta. Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. At syempre, salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Salamat sa inyong lahat. Magpa-flashback lang tayo ng kaunti para dun sa mga newcomer at saka dun sa mga bagong nagbabalik loob yung mga real subscriber ko na medyo matagal na hindi nakabisita at baka sakaling may mga bumisita ngayon, no? So, makasunod man lang sila ng kaunti dun sa topic natin noong nakaraan. Nagbigay ako ng choices kung anong egg business ang gagawin. So, isa dun yung kung ikaw ay maging source ng itlog or ikaw yung mismong egg producer, no? Isang example yon, isang choice. Ngayon, kung pinili mo yon, may mga choices na naman akong binigay. Yun yung kung magiging backyard layer farmer ka or semi-commercial farm ang itatayo mo or commercial farm. So, natapos natin pahapyaw, yung dalawa, yung backyard at saka semi-commercial. Napag-usapan natin yung population ng backyard at saka semi-commercial. So ngayon naman, unahin natin yung population ng commercial layer farm. Ito from 10,001 pataas, yun ang population ng commercial layer farm. At maganda, no, na ito ang mapili mo rin kung meron kang talagang milyon na resources, malawak na kalupaan na pwede mong pagtayuan ng layer farm, no, na commercial, at may kakayanan ka na mag-hire ng mga tao mo na habang hindi pa nagpo-produce yung mga kung ilang libong mga layer mo, ready to lay mo, no, hanggang mangitlog sila. So ibig sabihin kaya mong magpaluwal ng para sa feeds, para sa gamot at para dun sa veterinarian mo at saka mga laborer mo, no? Kasi pag commercial layer farm kasi kailangan meron ka ng mga staff diyan, may office ng mga staff mo, at the same time doon mo kakausapin ng mga mga ahente mo, mga yung vet mo, ganoon. So doon kailangan mo nang kumuha either ng regular na veterinarian or regular na vet consultant. Malaki ito, di ba? 10,001 to pataas. Yung kahit pa 150,000, 200,000 ang layer mo or kahit 10,500 ang layer mo, commercial na yon. Basta lumampas ka dun sa 10,000 heads ng bird mo, commercial ka na, no? At itong mga commercial layer farm, ito yung mga mga pumapasok na sa malalaking institutions. Ito yung dun sa mga supermarket, ganyan, sa mga groceries, no, na malalaki talagang may mga iba-ibang branches, ganyan. Tapos yung mga fast food, ganon. Tapos ito, ang lang dito kasi pag commercial layer farm ang gusto mo, no, pwede ka pumasok kahit saan, malaking institution, maliit na institution, dito yung public market, yung mga maliliit na fast food, mga ganun, lugawan, karinderya, pwede mong pasukin ng mga yon. Kasi alam nyo, ang goal ng mga commercial layer farm ay ma-dispose lahat yung mga yung mga egg produced, no? Kaya ang nangyayari,
itong commercial layer farm, syempre, magiging competitor ng mga maliliit at mga semi-maliliit or semi-malalaki, no? Kagaya ng backyard at saka semi-commercial layer farm. At hindi mo yan mapipigilan. Kung iyon ang choice mo, kailangan mahaba ang PC mo, mahaba ang tawag dito, yung tapang ng loob mo, ganoon kasi alam mo, mas malaki ang ina-expect mong kita mo, mas malaki ang isu-shoulder na stress mo. Diba? So, kung backyard ka, maliit lang ang stress, maliit lang naman din ang kita. Pagka semi-commercial, medyo malaki-laki ang stress doon, medyo malaki-laki rin ang kita. Pero kung commercial layer farm ang pipiliin mo, kailangan malaki ang PC mo, ibig sabihin malaki ang yung fund mo. So yun ang mga choices, no, kung gusto mo ikaw mismo yung egg producer or ikaw yung source, no. Marami akong video pwede nyo mapanood dyan, mag-scroll down lang kayo. Bisitahin ang channel ko, syempre, at hanapin kung ano yung gusto nyong topic. Actually, may mga video ako dyan ng native chicken, yung mga interested, no? Tapos meron din akong mga video ng RIR. Konti pa lang yung mga native at nagpaparami pa lang, no? Tsaka yung RIR, actually mahirap pagparami ng RIR, mas mabilis pagparami ng native chicken at mas madaling alagaan talaga. At kasi saleable dito sa amin ang native chicken. Kaya yung mga gustong manood, panoorin ninyo. Yung mga bago kong video, panoorin ninyo. Alam nyo, napapansin ko kasi medyo natatabunan yung mga video ko ng native chicken. Kaya pinag-iisipan kong gumawa ng isang actually may nagawa na ako noon, no, channel ng native chicken yun. Hindi ko nadagdagan yung video niya, hindi ko pa rin naipupush yun. Mahirap kasi pag alam nyo yun, mahirap ang sabay na channel. Parang dito ako nakatutok sa channel ko talagang main. Yung isang channel ko gusto ko puro native yun, pero hindi ko pa nagagawa. Kaya yun, salamat sa inyong lahat, no? Salamat sa mga subscriber, mga bagong viewer, ganyan. Yung mga nagsishare tsaka nagla-like. Salamat. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana nagkaroon ulit kayo ng idea, no? Mga pahapyaw-hapyaw lang ang ginagawa ko sa video ngayon. At ingat tayo lagi, ngayon lalo dito sa amin, no? Alam niyo yun, araw-araw na ang panahon dito sa amin ay hindi ulan, ambon, as in pinong-pinong ambon na maghapon magdamag, kaya napakaginaw dito sa amin ngayon. So hanggang dito na lang, salamat, sana pagpalain tayong lahat.